Their experiment David and ni Saul noon, tumatalsik po yung mga demonyo. Nakakatulong si Saul. And because he's anointed to play their instrument. Kastamot ni sounds, di ba? If we play worship, and bago ka mag-pray, di ba? Napipil mo yung presence ni Lord. Kasi ako habang napipray kami ng pastora, nagpipray kami niyan. Kapag gabi, gawa kami nagpiprayan. Pero sa umaga, kanya-kanya kami devotion kasi hindi namin parehas na kumamot lang. Pangalawa is all about feed your spirit. Pangalawa po, anong step po yan? Build your faith. Wala na ni Bible, nagpasilang ginawanawanan ni Bible. Ano pa yung faith? Parang pamating ka, mustasid lang. Ano pa yung nakakita ni? Kasi dyan, mustasa nga mo galing ng punada. Amoy jay Saraisa. Siyempre mo ni Saraisa. At yun, naglabasit mo ka nang nagsakit na. Isya lang ka kapasit, ibukol na ayay. Hindi daw gawatan mo dahil kasi ka kapasit, di pamating. Manana, you can command that mountain. Manana, ano ba yung sabi niya yung verse niya? 1 Samuel 30 verse 6, David encouraged and strengthened himself in the Lord, his God. Ano yung encourage na? Encourage na po si David. Lord, I believe in you. Kaya si David tuwing lalaman niya, he always asking God, Lord, kamatag pa na rin oy, manghabak ba? Ni-encourage niya yung sarili niya dahil alam niya na kasama niya ang Lord. Sometimes sa atin kapag may malaking problema, nandun ka na lang lagi. Tandaan mo kapatid, na kapag na-build mo yung faith mo kay Lord, kahit napakadaming problema, kahit bagyo na problema yan, parang wala lang yan. Kasi na-stable na yung faith mo kay Lord. Next, anong sabi niya dyan? Sige nga, next. Number 3, wala na dito, isa number 3 na tayo, speak the word. Puro negative, tira mo lumatingiwan tayo. Meron akong kaibigan na prophet. Kung ano daw ang gusto mong mangyari sa buhay mo, yun ang lagi mong sinasabi. Duti pagpakang tibiyak mo, puro rigat tulad na mangyari ganyan. Lagi mong sinasabi na mahirap lang kami maging mahirap kailan taway because our mouth, kunana ni prophet. And I miss prophet Alan, yung kaibigan ko, namatay na na prophet. Because your mouth is very powerful. When you accept Jesus as your personal Savior, your mouth is very powerful. Now speak the word. Ilan po natin sa natin verse. Death and life are the power of the tongue. So ang pili ka, romantic iwag mo ay puro hirap at death to ipapanam. But you confess the word of God, Lord. Ang sarap kasi magbasa kapag mayroon ka nabasa na napakagandang verse. Lord, kiniklaim ko to yung verse na to sa akin. May sabi niya na, number 4 said, control your thought in life. Ang kakapanunod na panunod, pala ni Apo Diyos, ang mga panunod ng gamit ni future mo. Na sino tagpapanunod ni, dapat lang tagpalpalam din po, problema ang nabigatan. Sino tigis yay? Di palang nalpas sa ating malpo, problema ka di makanunod bigatan. Hello, mga nanay. Kapag kami problema ang tibigat, wala na ako yung ikararak mo tingin na bigatan. Habang ako na di Bible na problema ang tingin na bigat. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in day and night. Di panunundag. Will serve to do according is written, for then will make your way prosperous, and you will have good success. Your thought, kaya nga po pinapabasa ka dyan, dahil ang kaya na ako yung mabasa ang iso di panunundag. Kaya ni prophet ka lang kanya, kapag motor lang, itad na ako Diyos. Tama, motor lang, pinanunod mo lang. Sometimes, mangarap ka man dahil panunod mo hanggang negative lang. Sino nangangarap dito? Habang nakasakay ko pumadyag sunsong ko matricycle tayo ko, Lord, someday, hindi ko magbanong ko ipagsakayan ka mo. 5. Strengthen your heart through praise. Ating po na kung sino kayo marunong nag-praise and worship o rin na jibalay ka. David said, I will bless the Lord all times. The word all times, halakatanta. All times, every day, every seconds, every moment of your life. Wala
chapter 20, building yourself upon your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Yung mga kapatid, yung pag-pray mo ng Spirit, kung tama mo yung Espiritu natin, tama din nabibigkas sa bibig natin. Number one, feed your spirit. Pangalawa, build your faith. Pangatlo, speak the word. Pang-apat, control your tongue. Panglima, strengthen your heart through praise. Pang-anim, pray the Spirit. Pinakagusto ko, surrender the baggage. Hindi ka magliliwag to the awit-awit mo. Awit-awit mo pa yung division, narigat ka, klibol up, tamo yung manipod yung babang, umulit na yung ato. Babando, sino yung babandok, umulit yung ato? Di ba makabandok? Kung panampay ka, di ba na? Hanggang klibol up, kung kati baggage, buyud yung division, magawa na. Narigat mo mga step ng buyud yung division. Right? Pero kung wala yung baggage, wala yung hadlang, ang dali pong umagbago. Amin po ba? Therefore, since you are surrendered by signs of half-crowd, of witness, of the life of faith, let us strive of every way that is slow us down, especially the sin that easily trip us up. Kitaman din kanusin, hindi magbuy-buyo taluhan ka ng pangalan. Kaya nakatadong panunod ang ating anay, nakatadong kinakapalibog kanyang. No dara niya nagbibiting at pagpataya kanyang mas asik at isulus na ang umay mo na lang. Stop!
Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 29, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pinagkanuno ang Panginoong Isus ay kumampun ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 25, matapos ang hapunan, lumambot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito, ang bagong tipan na pinag-ibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin.